On our previous video guys, sinimulan natin yung ating journey sa C language. Kung saan tinuro ko sa inyo yung display method, hello world, paano basahin yung code. Binigyan ko kayo ng idea kung paano siya nagra-run. So ngayon guys, sa ating lesson 2, pag-aaralan natin, ano-ano ba yung iba't ibang data types na pwede nating ibigay sa ating mga program or sa code natin para i-process. And speaking about data types guys, hindi na natin may iwasang i-topic pati yung variables at saka specifiers. Kasi hindi natin to pwedeng pag-iwa-hiwalayin guys. So sa madaling sabi, magkakaroon tayo ng tatlong topic dito sa video na to. Data types, variables, and specifiers. Gusto ko nga dagdagan pa ng dalawa yung single line comment at saka multiple line comment. Now, baka isipin niyo ang dami naman. Guys, huwag kayo mag-alala, mukha lang siyang madami, tunog madami. Pero sa totoo lang, dalawa lang to, no? Nagkataon lang talaga na meron siyang mga subtopics. Siyempre guys, para matapos na yung satsat natin, simulan na natin agad, no? Open na natin yung ating code editor. And as you can see mga tol, nandito pa rin yung ating main function. Now, pag nag-aaral ka kasi ng coding sa C language, lagi natin kailangan i-mention to. Tapos lagi rin na kailangan meron tayong main function. So hindi ko na yan binura, no? Ang kailangan lang naman talaga nating palitan dyan since nag-aaral pa tayo is itong mga code dito sa loob ng ating block of code. Dito lang naman kasi talaga iikot yung mundo natin for a while. Bago ko i-code guys, yung data types, variables, and specifiers, pag-aralan muna natin yung mga comments. Okay? Now, ano ba yung comments? Para saan siya? At bakit siya ginagamit? Guys, meron tayong tinatawag na comments sa coding. And itong comments na to, pwede natin siyang isulat dito sa code editor pero i-ignore siya ng compiler. Bakit? Kasi nga comments lang siya. So ginagamit siya ng mga developers as notes, descriptions, and definitions, and also documentation. And merong dalawang klase ng comments na pwede natin gamitin. Una, yung single line, // So dito pwede tayong magsulat ng kahit anong comments natin dito. At i-ignore yan ng ating compiler. Kumbaga hindi tayo magkaka-error dahil lang nagsulat tayo niyan kasi nasa loob siya ng single line comment. Now kung naka VS Code ka, pwede kang mag-shortcut. So ang gagawin mo lang is control/ tapos magkakaroon na agad ng double slash and space. So pwede ka na agad maglagay dyan ng single comment guys. Now kung hindi ka naman naka VS Code, sabihin natin naka mobile phone ka lang. So maglagay ka na lang ng dalawang slash. Ngayon ang tanong, paano kung mahaba yung comment ko? Doon ngayon pumapasok guys yung multiple line. Okay? So paano ba yung multiple line? So sa VS Code, simple lang, no? Gagawin mo lang is Shift Alt A. Ayan, tapos makikita mo magkakaroon ng ganyang symbol. Then sa loob niyan, pwede ka na magsulat ng maraming comment. At hindi ka magkaka-error kahit magsulat ka dyan kasi comment nga yan, i-ignore yan ng compiler. Now sa mga naka-mobile application guys, gayahin nyo na lang tong code na to. /**/. Okay? Ganun lang. So ngayon napaliwanag ko na yung single line and multiple line comment. Gagamitin natin siya today as our notes. Guys, sa tingin niyo, deserve ba ng channel na to na masubscribe? Kung oo mga tol, please huwag ninyong kalimutan na i-click yung subscribe button kasi habang nag-grow yung community natin is mas lalo kaming namomotivate na gumawa pa ng mas marami pang mga informative videos at mga tutorials na madaling intindihin. Yun lang mga tol, balik na tayo sa topic para meron tayong sinusulatan. Okay? So, ang topic natin is number 1, data types. Number 2 is yung variables. At number 3 is yung specifiers. Wow! Ang daming laman. Now, simulan natin sa data types. Yung data types, guys, ito yung iba't ibang uri ng data. Again, sabi ko sa inyo, yung program natin, tumatanggap siya ng mga data, di ba? Yun yung pinaprocess niya. Ngayon, merong iba't ibang uri ng data na pwede nating ibigay sa ating program. Ano-ano yun? Simulan natin sa 5. Okay? As a beginner, meron tayong 5 pinaka-common na makakasalamuha dyan. Unahin natin yung integer or yung code niya is int, diba? So, int yung code niya pero integer yan, guys. So, maganda talaga mga tol na meron tayong copy ng PDF notes na ginawa ko para meron tayong binabasa na detailed. Hindi kagaya dito kasi sa video. Although tinuturo ko naman siya as simplified as possible na kaya ko, no? Pero again, guys, dahil nga ito ay video, so hindi ko lahat na ibibigay dito. So, maganda talaga na meron tayong copy kasi doon pinaglaanan talaga namin ng panahon na isulat yun, mga tol. So, sa mga gusto magkaroon ng copy ng PDF, guys, lalagay ko na lang yung website ko dyan. Pwede kayo doon kumuha. Now, ngayon, unang data types natin is integer. Pag sinabi natin na integer guys, ito ay mga whole number. Okay, ano ba yung whole number? 0, 1, 2, 3. Ibig sabihin, walang decimal value. So, ibababa ko na lang yan. Paano naman kung merong decimal value? Yun ay isa pa ring uri ng data types. Ang tawag naman sa data types na yun is float yan. And float din yung kanyang code. Kumbaga yung integer, palagay natin dito yung integer. Yan yung pangalan niya. And then yung code na ginagamit natin sa integer is int. So, nakita na natin yan sa first video natin. Yung float naman, yun ay mga numbers na may decimal value. Hindi siya whole number. Ngayon, yung code na ginagamit niya is float din, no? Yung pangalan niya lang din. Ano yung mga example ng float value? For example, 3.14. Basta may decimal value, yung mga pi, ganyan. So, float yan, guys. Now, hindi basta may decimal value is float na agad. Pagka yung decimal value natin is sobrang haba, for example, gumawa ka ng calculator. Kung mapapansin mo minsan, sobrang haba ng decimal value ng calculator, nag-error. Kasi guys, kapag sobrang haba na ng decimal value, gumagamit na tayo
tayo ng mas malaking uri ng float, yung tinatawag natin na double. Okay? So yung kanyang code na ginagamit is double lang din. Mamaya makikita ninyo kung para saan yung mga code na yan. Kasi yan talaga yung code na gagamitin natin pag kinocode natin siya. So yung double guys, yun yung mga number na sobrang haba ng decimal value. For example, 5 point, yan. Okay? Kayo nang bahala maglagay kung ilan yung decimal value. So parehas lang sila na ang dala is number na may decimal value. Ang kaibahan lang, si float kapag ka hindi masyadong mahaba. Pero kapag ka sobrang dami ng decimal value, doon na natin ginagamit yung double. So mas safe na lagi natin gamitin yung double, lalo kung gagawa tayo ng calculator kasi hindi natin alam kung gaano karami yung decimal value na pwedeng lumabas. Guys, alam ko kung gaano kahirap mag-aral sa tutorials lang. Kaya gumawa ako ng mga PDF na pwede ninyong gamitin habang nag-aaral kayo ng tech. Dito ko na nilagay lahat ng topics, code example, simple definition, PBTs, at ang pinakamaganda mga tol, dito rin nakalagay yung mga link ng mga unpublished tutorials ko. Kasi kahit anong sabihin natin, maganda pa rin talaga na meron tayong binabasa just in case meron tayong makalimutan. Sinulat ko yan sa Tagalog. So hindi ka na mamumroblemang intindihin yan. Di mo na kailangan magsulat kasi sinulat, inorganize at sinimplified ko na yan para sa inyo. Babasahin nyo na lang. Kaya kung gusto niyo magkaroon ng copy guys, ilalagay ko yung link ng website ko dyan sa description o kaya naman dyan sa comment sa baba. Ayun lang guys, balik na tayo sa topic. So nakatatlo na tayo. Integer, sa whole number, float, and double para sa may mga decimal value. Now, ang next natin is yung tinatawag natin na char or character. Pangalan muna tayo bago yung code. Character. Tapos yung code na ginagamit natin dyan is char. Ngayon, para wag tayo malito, i-align natin ha. Kasi nakakalito nakakalito pag halo-halo. So yung character guys, ibig sabihin yan is mga single characters. Okay? Ano yung mga example ng single characters? For example, A, B, C, D, E. Pwede rin mga symbols, di ba? Pwede rin natin siyang i-consider as single characters. So yung single characters guys, kumbaga mga single characters. Like single letters, single symbols. Para mas maintindihan natin yung weight ng single character guys. Meron din kasing isa pang data types na string ang tawag. Okay? Pero sa C language, ang tawag doon is character array. Paano yon? So lagay ko lang muna dito yung character array. Ganyan na lang no para magkasya. So ano ba ibig sabihin ng character array? Dagdag na naman ako ng isa dito. So yung character array guys, yung code na ginagamit natin doon is char. Tapos nilalagyan natin ng box brackets. Okay? Now, yung character array, kapag ka strings of characters na, kumbaga array of characters. Pag sinabi natin na gano'n, hindi lang siya isang letra lang or isang symbol lang, kumbaga parang combination na siya ng maraming letra. Doon na pumapasok guys yung mga words, pangalan, sentences, di ba? So ang arte no, character array pa talaga yung tawag. Pero wala tayong magagawa, ganoon talaga mga tol. For example, yung hello world. Yung hello world, yan ay isang character array. Kung ang ilalagay ko lang is A, character lang yan, di ba? Pero dahil maraming letra na siya, hello world o kaya yung pangalan ko, Doji, character array na yan mga tol. And with that being said guys, hindi nyo napapansin, naturo ko na sa inyo ngayon yung 5 data types na pwede natin gamitin. Whole number, number na may decimal value, number na may mahabang decimal value, character, kapag ka isang letter or symbol lang, character array, kapag ka maraming letters, parang words and sentences. And pinakita ko rin sa inyo yung mga code na ginagamit nila. Ayan, sa integer, int, sa float is float, sa double is double, sa character is yung char, sa character array naman is yung char, tapos may box brackets. Actually guys, ang tawag dito sa ibang programming language is strings. Kumbaga, strings of characters. Sa mga interesado sumali sa YouTube membership ko, i-open lang ninyo yung channel ko mga tol. And then meron kayong makikitang join button. Click nyo lang yun and then pumili kayo ng tier. Ngayon ang tanong, ano bang mapapala namin kung sasali kami dyan sa YouTube membership mo? Meron kasi ako guys na mga PDF books at saka mga unpublished videos and tutorials na naka-members only. Alam nyo naman ako, pag ako nagturo, gusto ko rekta tayo sa information. At kung ayoko sayangin yung oras ninyo mga tol, ayoko rin syempre sayangin yung oras ko. So sa mga gusto sumali sa YouTube membership ko, open nyo na yung channel ko and then click nyo na yung join button. Yun lang mga tol, balik na tayo sa videos. Ganon. Now, ang next topic natin is variables and I think kung idediretso ko to, baka abutin ng 30 or to 1 hour itong video na to guys. And alam ko na sa iba hindi yung masyadong practical no. So hatiin na lang natin sila into chunks. Okay? So ito yung lesson 2 natin, yung lesson 3 natin or yung video number 3 natin will be the variables. So yun yung pag-aaralan natin next video.